Pasintabi na sa kasalukuyang Philippine National Police at DILG Secretary. Ngayon po ay napapag-usapan at mukhang nagkakatotoo. Anong araw pa mula nang matanggal si General Nicolas Torre III as Director General ng PNP, maraming nang hinayang, maraming nasyak. Sa kabila ng marami itong ginawa, ay bigla siyang tinanggal sa loob lang ng napakaiksing panahon as Director General ng Philippine National Police. Kaya ho napapag-usapan naman ngayon si General Torre kasi dito sa kasalukuyang warrant of arrest na iniiso ng korte laban kay Bato de la Rosa at iba pa na mayroong mga warrant of arrest na mga malalaking tao ay hindi po nahuhuli. Kay General Torre hindi ho pwede yan. Napatunayan niya kahit malaking tao kaya niyang hulihin katulad ng dating Pangulong Duterte. Okay? At iba pa. So yun po yung namimiss ngayon, naalaala ng tao. Tama yan siguro dahil sabi niya kung si Torre ay nandyan sa PNP, madali yan, mahuhuli yan. Kaya kung ganyan ang pananaw at observation ng mga tao, yan ay kanilang karapatang sabihin. Kaya hindi ito batikos sa kasalukuyang pamunuan ng PNP. Dapat maging challenge ito sa inyo, General. Ipakita rin ninyo na kung nagawa ni General Torre noon, bakit hindi magagawa ng kasalukuyang PNP chief at ng PNP ang paghuli sa malaking tao. Ang dami po ng wanted eh. Ang dami po ng mga hinahanap eh. Nandyan si Atong Ang, nandyan si Bantag, at kung sino-sino pang mga politiko na involved sa graft and corruption, wala pang nahuhuli. Di ba? Yun po yun. So, ngayon, nananahimik si General Torre as General Manager ng MMDA. Ano kaya naramdaman ng mama? Malamang pangiti-ngiti lang yun. So, wala tayong magawa. Ginawa ni Pangulong Marcos as Commander-in-Chief, pinalitan, siniba si General Torre. Ngayon, hinahanap ng tao ang aksyon ng magaling na general. Sino ba ang nagrekomenda na palitan ng PNP Chief? Imposibleng yan ay hindi walang nagrekomenda sa Pangulo na kung ano-ano. Hindi naman basta magtatanggal ang Pangulo ng isang controversial na opisyal kung walang nagsumbong o walang nagsabi ng negatibo. Hindi naman yan pwedeng sabihin ng ibang departamento. Ang DILG ang merong control at supervision sa PNP. So, posibleng dyan ang galing ang recommendation at negatibong report laban kay Torre. Kaya si General Torre ay nasibak noon as Director General. Napapag-usapan ngayon kasi hindi po makakalimutan ang performance, tapang, talino at galing katapatan, paninindigan ni General Torre III nung siya ay nasa PNP. At ngayon dala-dala niyan. Kaya lang, civilian na siya. General Manager na lang ng Metro Manila Development Authority. Okay? So, talagang hinahanap ang ganon. Pero mabuti na lang, ngayon may bago tayong director ng NBI sa katauhan ni Attorney Melvin Matibag na mukhang nagugustuhan ng taong bayan ang kanyang performance, may tapang, talino at lakas din ang loob. Kahit sino. Mabait pa dahil nung siya ay pumasok sa NBI nung Lunes ng hapon o gabi, hinarang pa nga siya, hindi siya nagalit. Ganon katindi yung mga security ng Senado. Kahit NBI Director, hinarang. Matagal bago pinapasok. Mabait pa rin si Director Matibag. Kung sa iba-iba, lagi ko naaalala yung tapang ni General Lim kasi talagang ibang klase ang tapang ng mamang yun. Alfredo Lim. Hindi mo pwedeng harangan yun. Huhulihin ka nun, pahuhuli ka niya. Nung araw nga, pinasok niya ang Senado, hinuuli niya si Enrile. Napaka-influensya ni Enrile ng panahon yun. Di ba? Natandaan niya, panahon ni Cory. At maraming pinahulit, natakot sa NBI Director ng panahon yun. Itong ginawa kay Matibag na napunta ng Senado, Director ng National Bureau of Investigation, hinarang ng mga security ng Senado. Tapos sabi niya, dito lang tayo, hinarang tayo eh. Ganun lang siya, tumawa pa eh. Hindi siya galit. Sa iba-ibang opisyal hindi pwede yun. Mga otoridad dyan, magsisib ng warrant of arrest, inaalam niya yung sitwasyon, haharangan nyo.
Ang tagal bago pinapasok. Di ba? Tsaka, by the way, para ho sa kaalaman ng lahat at paalaala na rin sa Senado at mga security ng Senado, ang Senado ay public office. Hindi yan exclusive sa mga senador. Ha? Kasi ang feeling, nadinig ko yung mga speech ng mga senador. Ang feeling nila amin itong Senado. Bakit kami pinapasok dito kung sino-sino? Bakit yung si Trillanes pinapasok? Bakit yung mga NBI nandyan? Sandali. Parang ang feeling ng mga senador, kanila yung Senado. Aba, public office is public trust. Ang public office dapat open sa publiko. Tama lang, meron security, pero hindi yan dapat hinihigpitan ninyo na parang ang dating sa inyo yan. Nagkakamali kayo mga senador. Kaya tama yung ginawa ng bilib ako naman pangalan, hindi ko na nakakalimutan kong pangalan. Yung chief ng Sergeant Arms ng Senado, di ba on the spot nag-resign? Dahil sa utos ng Senado. Ayaw niya hindi niya magawa yung utos ng ayaw nilang gawin yung sunod na yung utos ni Cayetano. Naharangin at arestuhin yung mga NBI o kung ano mang gusto niyang gawin. Hindi niya sinunod. Ang ginawa niya, nag-resign on the spot. Kasi alam niyang mali yun. Alam niya tama ang otoridad na NBI. Alam niya hindi exclusive sa mga senador ang Senado. This is a public office. Yan ho siguro ang ibig sabihin. Nag-resign po yun. Hindi lang sa napapag-usapan. Tingnan ninyo kung sino yun. Retired general yata yun. Nag-resign dahil hindi niya sinunod o ayaw niyang sundin yung utos ni Cayetano. Nanindigan siya na dapat hindi ganun. Ang Senado ay sa mamamayang Pilipino. Hindi yan exclusive sa mga senador. Sobrang yabang ng mga senador. Hindi ko man nilalahat. Piling nila hari. Piling nila kanila yung Senado. Sandali. Walang ganyanan. At ang aking channel at ang ating itong aking ginagawa, hindi niyo ako pwedeng pagbawalan dito. Alam ko ang ginagawa ko. Yung magsasabi dyan na ang Senado ay para sa senador lamang, mali kayo. Hindi yan kanila. Yan ay sa mamamayang Pilipino. Kaya nga ulitin ko, public office is a public trust. Di ba? Yan po ay ini-apply natin sa lahat ng public office from barangay chairman hanggang sa office of the president. May mga limitasyon, pero yan, for security reason, pero yan ay hindi pwede yung pagbawalan. Lalo na ang Senado at Kongreso. Ang Senado at Kongreso ay bulwagan, gawaan ng batas. Hindi yan, pwede yung pagbawalan ng sibilyan, magpunta dyan para manood, magpunta dyan para makinig, magpunta dyan para puntahan nila kayo dyan, puntahan yung Senado. Hindi nyo pwedeng pagbawalan. Di lalo na kung mga otoridad na may dalang warrant of arrest. Bakit yung pinagbabawalan? O yan, di ba? Betrayal of public trust, importante yun. Naulit ko base po sa saligang batas. Public office is a public trust. Public official, bahagi ng public office, dapat magkaroon ng public trust. Kung hindi nyo alam yan, edi aralin para hindi ho nagkakalituhan. Hindi naman ako nagmamagaling. Paninindigan lang natin ang tama. Dahil alam ko ang aking ginagawa. Please like and share, subscribe and follow.